Noong 2016, tumulong ka ba sa kampanya ni Secretary Lima? Opo, sir. Paano ka tumulong sa kanya? Ano po ako sa kanya na, ma'am, gusto ko pong tumulong sa inyo. Wala po kaming magastos kasi ang kalakaran po rito sa amin, pag may sumama, 300 a day ang bayad. Ang sagot naman po, pwede yan sa budget ko. So, binigyan ka niya ng pera. Pinapunta po ako sa Maynila, sir, para kumuha ng pera. Magkano po yung binigay sa iyo? Unang bigay po sa akin, sir, is 30,000. Nung tumanggap ka ng 30,000, anong ginawa mo? Nagdala na rin po ako ng mga tarpaulins niya para ikabit namin sa bayan-bayan ng Pangasinan. So, nagkabit ka ng mga tarpaulins ni Secretary De Lima. Yes, sir. Aside nung kinabit mo yung mga tarpaulins ni Secretary De Lima, may iba ka bang kandidato na tinulungan? Meron po, sir. Kindly, pakisabi kung sino yung mga kandidato na tinulungan mo. Dadalawa lang po sila, sir. Si Presidente Duterte sa Kasya. Anong tinutulog mo kay kandidato na Duterte nung panahon na yon? Yung sa Pangasinan po kasi may mga sako na kulay puti po, sir, na walang yung plain lang. Bibili kami ng isang quart na pintura, tapos isusulat lang naman namin both Duterte po President. Tapos sa taas kay ma'am si Mr. President dito sa baba. Alam ba ni Secretary De Lima na ikaw ay nangangampanya at saka tumulong kay Duterte? Opo, sir. Yung huling hingi ko po, nung pumunta ko sa Manila, may suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos, Nung nakita niya, pak, ginano niya ako. anong pak? Parang pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am De Lima? Yes, sir. Nung sinampal ka ni Ma'am De Lima, anong pong sagot mo at saka anong ginawa mo? Ang sabi nang nakita kasi yung bowler, patsot-sot mo yan. Eh, ito ang presidente ko eh. Ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko nga lang siya. Mag-idol ka rin lang, sira ulo pa. Sino sabi niyan? Si ma'am. Ang sagot ko naman po, sir, walang basagan ng trip. So nung sinabi mo yung walang basagan ng trip, ano ang sagot ni Secretary De Lima po? Punyeta ka. Order, order.